morning. Isang maulan na umaga sa iyo. Bakit naman ganito ang exam mo? Bigla naman umulan. Kahapon ang ganda-ganda ng weather. Blessings. Yeah. Dami naman blessings ito. Wala ka nakalimutan? Like IDs, status, like yung work permit, kung work permit. Okay na? Pwede mo ilagay sa likod yan. Nakapag-practice ka ba? Oo. So, how was it? So, sa tingin mo, ano na? Medyo ano na. English na yung pagliliko ko. So, papasa na? Yeah. Positive. Positive. Question before we start. Mayroon kang gustong i-clarify sa akin na pwede mong ma-encounter sa exam mo na kung anong gagawin mo. Yung mga senaryo. Usually kasi dito, pag magaling ka na mag-drive, sa senaryo na bumabagsak. Ano klaseng scenario? Like example, meron ako nakasalubong na, meron ako nasa likod na emergency vehicles or nasa harap mo, anong gagawin mo. Mga ganong senaryo. May bus ka sa harap mo na biglang umalis. Do you have to stop or kailangan parang i-proceed yung ginagawa mo? Kailangan natin mag-give mag-ano. Yes, always yield sa bus and sa emergency vehicles. So yun, ginagamitan lang siya ng common sense. Pag alam mo nasa likod mo yung emergency vehicles, then gigilid ka lang sa right. Kung alam mo naman sa right sila dadaan, hindi ka gigilid sa right, sa left ka naman gigilid. So you always give way. So yun is common sense na lang kailangan mo gamitin doon, na logical na lang na, ay, dito siya dadaan sa right side ko. So sa left side ka pupunta. Ngayon, kung wala ka ng space, tigil ka lang. Hayaan mo sila yung maggawa ng room for them. Okay. Then kapag naman may bus sa harap natin, kapag nag-signal siya sa right, ibig sabihin nag-drop siya ng passengers or nagsasakay siya ng passengers. Kapag nag-signal siya sa left, ibig sabihin aalis na siya. So you have to drop kung ano yung ginagawa mo. Kailangan mag-stop. Ganun lang siya. Ano pa ba mga senaryo mo? Of course, pedestrian, bicycle, sila yung napaka-unpredictable. Yeah. Hindi mo alam kung ano yung gagawin nila. So, kailangan pag nakita kang pedestrian, kailangan binabantay mo yung every movement nila. Kasi yung car, madali siyang i-determine yung movement eh. Pag gumilid na pa konti, alam mo na pupunta sa pupuntahan nila. Pero yung pedestrian, pag nagbago bigla iisip niyan, di ba? So, hindi mo alam kung saan pupunta. So, binabantay mo. Once na malampasan mo na, doon ka nang mag-continuous. So, tsaka maalisin yung tingin sa kanila. So, naulan ngayon. Ito yung pinaka-ano mo rito, medyo malakas yung ulan ha. So, pag tinanong ka ng kung ano yung mga hazard sa lugar is gonna be weather. So, weather because it's raining, tapos yung road is basa. So, wet yung basa, so kasama siya sa hazard. So, dalawang hazard ka na, tatlo na lang ibibigay mo. So, yung isa pa is yung nakapark, and then yung mga other road user, which is yung bicycles and pedestrian. Ayun yung cars na gumagalaw. Yun yung mga hazard natin. And mahirap mag-drive sa umuulan. Magkaiba yung hindi umuulan tsaka umuulan. Yeah. So dito, ang key factor dito is brake ahead of time. Lamang yung una yung brake mo. Tapos malayo, tapos huwag mo didiinan. Kasi pag diniinan mo, mag-i-slide lang yan kung basa yung road natin. Kung slippery lang yan, mag-i-slide ka lang. So, ahead of time, brake agad. Pero hindi mabigat yung paa mo. Dahan-dahan lang siya. And then, yung vision, of course, kailangan always clear. So, gagamit ka na ng wiper nun. Yung bilis ng wiper, depende sa lakas ng ulan. Kapag ganito, usually second speed yan. Pag ambon lang, first speed. So, second speed yung sa gitna, dalawang baba. 1, 2. Ganun siya. Okay? Yeah, second speed kaya na to. Hindi na kaya ng third speed, masyado ng overkill. So, second speed lang. Baba lang, kuya. Dalawang baba. So, push mo once. Isa pa. Sobra. Yan. So, ganyan lang dapat. Okay. So, nakaka-distract siya kung tutuusin. Pero focus ka lang din dun sa harap. Hayaan mo yung wiper do their things. Sige, pre-trip na rin tayo para reminders na lang din. Okay, patayin mo na yung wiper natin. Okay, turn on your signals sa right. Turn your signals sa left. Turn on your low beam. All the way. Yan yung low beam. Yan. Then, turn on mo yung headlight mo. Headlight tuloy. High beam.
Ay. Iyon. Tapos turn off mo na siya. Tapos yung lobby mo, naka-on na siya the whole time. Hindi mo na siya i-off. Okay, once na Auto? in-on mo na siya. Hindi auto, naka-on na talaga siya. Isa pa. Okay. So yung lobby mo is yung pinakadulo. Yung may squid na symbols. Ito. Naka-on siya during your road test. I-on ko lang siya na. Oo, pero i-off mo muna. Lagay mo na sa auto ngayon para mamaya ikaw yung mismo mag-twist. And then, hand signal tayo. Right hand signal. Left. Then stop or slow. So, good. So, yun na siya. And then, of course, pinapatapak yung brake and pinapa-turn off to yung parking brake mo. So, turn off mo to. Disengage mo yung aking emergency brake. So, long press nung brake. Tapos, press down. Tapos, papa-up ulit sa iyan. So, F mo ulit. Iyon. So, kailan siya inaalis? Inaalis siya kapag aalisin mo na yung gear mo sa P. Kailan naman siya binabalik? Kapag nilagay mo yung gear mo sa P. So, yun lang kailangan mo tanda. Pag once inalis mo yan, kailangan alis din to. Once na pinlagay mo sa P, dapat naka-on yung or naka-engage yung emergency brake mo or parking brake. Okay? And of course, pag naulan, malamig. So, kailangan mong buksan yung defroster and kailangan mo adjust yung heat. Ganun siya. So, on lang, front, rear, adjust kung gaano kainit yung gusto mo. Tapos, low mo lang yung fan kasi para magkarinigan kayong dalawa. Pag malakas kasi, maingay. So, pwede kayong hindi magkadinigan dalawa. So, lagyan mo lang sa low. Tapos, yung temperature, kapag sobrang init, of course, kailangan mo nang babaan. Pero pag nag-start na yung mag-moist, above 25 is okay. Below 25, hindi siya okay kasi matagal mawawala yung foggy niya. For sure ako magka-foggy yan. And then, pag ready ka na, mapasok siya rito sa'yo, 25 to 30 minutes yung exam. Depende sa traffic, of course. Tapos, usually sinasabi nila yung mga papagawa agad bago pa lang umalis. Example, I'm gonna ask you to do parallel parking. I'm gonna ask you to do reverse parking. I'm gonna ask you to open your doors. I'm gonna ask you to reverse along the curb. So, sinasabi nila kung ano yung mga... Straight na yun, kuya. Sinasabi nila kung ano yung gagawin mo. Okay. And then, sabihin sa'yo, if you have any questions, then that's the time na pwede kang mag-ask ng questions. Okay? Pag naulan, hindi mo kailangan ma-meet yung 50. Okay? Ma-meet mo siya pero hindi agad-agad. Kumbaga, gradual yung speed mo kasi umuulan eh. Tapos pag hindi talaga clear, huwag mong ikunin yung 50. Like example, may mga car na nakapark, so drop ka lang, 45. Ganun lang tayo. Pag sobrang sikip pa rin, 40, 30. I-assess mo, gamitin mo rin yung judgment mo, decision making natin. And, syempre, kapag nag-exam ka, take time. Huwag kang magmadaling mag-turns. You wanna make sure nagagawa mo yung safety check na ginagawa mo. Usually, yan, pinaka-concern niya is safety check. Ano ba yung safety check? Is yung pedestrian, tapos shoulder check. And then next, yung car is malayo ba, hindi ka ba niya tatamaan? Huwag kang kumuha ng tingin mo pwede na. Ang kunin mo yung pinaka-safe. Hindi naman kailangan clear na clear. As long as malayo talaga siya. Kasi lalo na kung galing ka ng stop. Kasi pag galing ka ng stop, mabagal yung takbo mo muna. Hindi tulad nila, galing sila ng 50, 60. So, mabilis na yung takbuhan nila. So, kailangan mong i-match yung speed mo doon. Once kada turn mo, tingin sa right side, hanap ng speed sign. Pag walang nakita, default 50. Pag meron, sundin. Huwag mo agad bilisan. Okay? So, doon ka muna. Pag nasa main road ka, of course, 50 muna yung takbo mo. Pag nakita mo yung speed, tsaka mo siya i-follow. Kung tumaas. Residentials, 30 muna. Hanapin mo muna kung may 30 zones. Tsaka ka mag-speed pag na-confirm mo na wala. Okay? Kasi kalimitan, speeding is yung problema dito sa Burnaby. Kasi mahirap makita dahil uphill, downhill. Tapos marami nakapark, double parking. 'Di ba? So yun yung hirap dito. So kailangan mo lang maging focus, awareness. Bigay mo yung 100% mo, yung focus mo, bigay mo rin siya from the start hanggang matapos yung exams. Kalimitan ng bumabagsak sa exam is yung first 5 to 10 minutes tsaka yung first 5 to 10 minutes ng last. So yung first 5 minutes is kinakabahan, yung last is kampante na. Nawawala na siya sa focus. Or napapagod na sila na, pagod na ako. So, gusto ko na lang makabalik ng ICBC. So, from the start, tsaka hanggang dulo, dapat hindi siya nagbabago. Consistent yung pagdadrive mo. Consistent yung shoulder check mo. Kalimitan, may bumabagsak sa parking pa, di ba?
So, yun lang yan. And then, parallel parking, 2 minutes. Okay, as much as possible. Kunin mo siya ng within 2 minutes or less than 2 minutes. Reverse parking, take time kasi yun na yung last part ng exam mo. Gawin mo na lahat. Kailangan na maitama mo siya. Ganun din, safety check pa rin tayo bago mag-move. Shoulder check ka lang ginagamit. Kapag mag-turn, magpa-park, magpapalit ng lane. Okay? It's either left or right. Doon ka lang mag-shoulder check kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka ng left, left lang shoulder check mo. Punta ka ng right, right lang siya shoulder check mo. Okay? Reverse, you have to do 360 bago ka mag-move. So, paano yung sabihin mo bago mag-move? Bago mo alisin yung paa mo sa brake. Mag-360 ka muna. Hindi yung inalis muna tsaka ka nag-360. So, kailangan una yung 360 bago release ng brake. Okay? Kung ilang beses ka nag-reverse, ganun ka rin beses mag-360. Hindi pwedeng rason na, saglit lang naman ako nag-forward eh. So, parang inayos ko lang. So, dahil nag-reverse ka, you have to do 360 again. And most of the time, gusto nila sa likod nakatingin, sa may windows. Okay? So, side mirrors is glance-glance lang. And camera, pwede mo siyang gamitin. Huwag mong alisin. Pwede siyang gamitin. As long as glance lang tayo. Okay? Any questions? Pag wala, let's go!